us continue the lesson of your cultivation. And this one is All Stars sa ating mga lahat ng mga ginagawa at mga gawain ngayong na pang-spiritual. Para sa lahat ng mga nandito ngayon, joining this light service for Mission of Dugukan, ang napakahalagang mensahe ngayon ay patuloy lang tayo sa ating mga gawain. This is a continuing training program. Ang kailangan, ito ay dapat maintindihan ng lahat, continuing training program. So, pag ibig sabihin ng continuing training program, anong ibig sabihin ito? Paangat o pababa? O pasulong or paatras? That's the thing. So simple. Pag continuing training program, kailangan din tayong umangat. Hindi tayo pasulong, kundi hindi tayo paatras, hindi pasulong. Diba na may ibig sabihin yan pag paatras ang ating continuing training program. Kaya, this is actually the point in time na ating intindihin sa ating spiritual na karunungan. Makagising ang ating mga spiritual na kamalayan na ang hakbang natin ay pasulong, hindi paatras. Para ating maintindihan itong ating tinatawag na preaching of the Meridians of the Supreme Master of Wisdom, Akarastas of the Civilized. Kaya bago sa inyong mga pandinig yan, sa mga bago sa dugukan. Sa mga hindi na bago sa dugukan, ay inyong naintindihan na yan. Kaya ibig sabihin ngayon ay pasulong tayo, hindi tayo paatras. I have done my elementary education. You have done as well your elementary education. Ibig sabihin, high school na kayo ngayon. From the high school, naging college na kayo ngayon. Kaya, pagbalikan ninyo yung nakaraan, you have to review your EBC. Balik ka ba sa lesson mo sa grade 1? Way back 1983, way back 1970s, then you have to study it well. Gusto ba kayong pag-aralan ang mga EBC ng inyong mga katuruan way back so many years ago? Pasulong ba yan o paatras? Ibig sabihin niya yan is paatras yan. Kaya, tingnan natin ngayon kung anong angkop sa panahon. Ang angkop sa panahon ngayon ay yung kung ano ang fit ng frequency na yan. Kaya ibig sabihin yan, ascension ang direksyon ng tao na yan. Ang ibig sabihin ng direction na ascension na yan, that is complete surrender to the Omni Supreme Absolute. Bakit tinatawag natin Omni Supreme Absolute? Omni, ibig sabihin na ay higit sa lahat. Wala nang makalampas niya ang Omni na yan. Kaya gamitin natin sa ating kaunawaang spiritual na magkaroon tayo ng Omni understanding. Hindi tayo masagit dito sa ating paatras na paniniwala. Imbis yung galaw natin ay pasulong or paakyat, ascension, then dito tayo pababa. That's because there's a big difference between belief and soul realization. There's one thing. After
focus your consciousness on what is belief, what is soul realization. You have done your belief. And then for the rest of your life, you stick to the line of your belief and believe and believe. Nothing is left. Wala nang matira. Naubos ang iyong buhay sa iyong paniniwala. Naubos lahat ang mga araw sa iyong buhay, sa iyong physical na katawan, sa iyong paniniwala. At wala nang natira upang makamit mo iyong pagkakasatuparan ng iyong kaluluwa. Dahil you're sticking to the line of your EBC. Hindi ka umasulong, asulong. Look forward. Your life in the future. This is the future. But if you are going to ask what is the right time for you to do your lessons, the right time is now, ngayon. Hindi yun sa nakaraan. Kaya, tinignan ko yung ating mga references kasi ang dami natin mga references. Mga aklat, iniwan natin kahit saan kasi nagaman man ang ating mga kapatiran. And then, nakita ko yon lahat na ito ay talaga, ang kasaysayan nito ay hindi basta-basta. Ang daming mga buhay na nailigtas sa mga aklat na yan. Dahil yan ay mga aral na ibigay ng Diyos sa langit para makatulong sa sangkatauhan. And then, ang bagong panahon ngayon, ang bagong aklat na naman upang angkop din sa ating panahon ngayon. At yung galaw ng mga tao ay pasulong, hindi paatras. Kawawa naman kayo, hindi naman o sino mang tao yung paatras ang iyong galaw sa buhay. Kaya when you have the challenge in life, just face it. The harder the test, the tougher you get. Kung sa man kalisod ang inyong mga pagsulay sa kinabuhi, mapunag kangilngig kamo. Do not escape. Ayaw iskapo sa kamaturan, sa kinabuhi, sa kalibutan. Dahil ito talaga yung katotohanan. Ang mundo natin ay umiikot. And then, pag hindi natin maintindihan itong galaw ng ating mundo, umiikot din ang iyong puso't isipan. At hanggang sa matrap ang tao sa kawalan. Dahil lubhang maikli lang ang panahon ng tao sa physical na dimension. Walang taong makaabot ng 1,000 taon sa kanyang physical na dimension. Kaya higit na kailangan pag-ingatan ang iyong panahon, essentiality of time. Kaya ngayon, pag nakita ninyo ngayon, ang aral na ngayon na kailangan ay ang bagong panahon. Dahil tumpak sa frequency ngayon, huwag kayong mahuli sa panahon. Dahil iniutos na yan ng Panginoon, my son, be wise. My son, be wise. That's a very essential message. Pag inyong maintindihan yan, I shall be wise, nandiyan na sila ngayon sa kalangitan. Masasabi ba ni ng tao na yung mga nandiyan sa langit ay hindi yan katotohanan? Hindi yan ang ating katuruan. Hindi yan yung kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay dito sa ating paniniwala. Ito ang tao magkamali. Dahil kailangan na mabuksan ang mga mata ni namang tao upang makita nito itong ngayong liwanag na dumating ngayon para makakonek ang mga tao at pabuksan ang inyong mga spiritual na kamalayan. Kaya what is continuing training program? Continuing training program, walang tigil na training sa iyong sarili, sa iyong spiritual. Kaya dadaan kayo sa 7 steps of the inner discovery. Continuing cultivation of the energy. You have done your basic. Pag makuha na niyo yung basic, it's not just up to that. Go on. Continue lang kayo.
patuloy ninyong buksan ang iyong pintuan sa kaunuhan hanggang sa makamit ang pagkakasatuparan ng inyong mga kaluluwa. When you are going to jump up into conclusion that this time na nakamit na ninyo yung pagkakasatuparan ng inyong kaluluwa, ngunit hindi pa ninyo yan narinig ang dinig ng mga Supreme Superlight Angels. Ang narinig ninyo lang yung mga kaibigan ninyo ba nagsasabi ay ano yan, walang wala yan, hindi mali yan kasi iba yan. Ang lesson natin ngayon ay walang tayong ipagkabahala sa ating buhay. Dating tsuri, maniwala lang tayo. At iba pa mga napakagandang mga salita ng ating mga kaibigan sa pangangaral. Kaya doon tayo naniniwala. Ngunit ang continuing training program from the Word, continuing training program, mayroon kayong landas na kailangang tahakan na tamang-tama. Hindi tama at mali. Hindi tama. Makita nyo yung tama sa mali. Hindi yung makita nyo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Where's the difference between the two? You have to use your wisdom. This simple thing. Pag sabihin ninyo na tama at mali, I do not need to use my wisdom to think it is right or it is wrong because you are given the data that is right, that is wrong. So, hindi na kailangan gamit pa tayo ng wisdom. Sinasabi na yan ang tama ay at saka ito ay mali. But that is not the highest means of knowing. Hindi yan yung paraan, yung pinakamataas na pang yung malalaman ang katotohanan. In fact, that will lead you to the greatest illusion, that is the ocean of the illusions of the classical world. Whether you like it or not, believe it or not, that's actually the opening point of so many people, right or wrong, turn into mistaken personality in the mystical order of the inner teaching of the Supermaster. That's the reason why that stick to the line, that you must have the wisdom to discern what is right from the wrong. That's the key point. Because when you look at the thing right from the wrong, you cannot do that. You're just having only power of human understanding. Hindi yan makamit ng isang tao. Kaya, yung pag-akyat mo ba sa langit ay paatras or pasulong, pataas or pababa. So, binigyan kayo ngayon ng aral ng Supreme Master sa pamagitan nitong ating mga ginagawa ngayon. Huwag lang kayong maglito sa inyong mga kaisipan. Baka isipin din ninyo ay self-proclaimed tayo na Master. There's one thing. Kasi ito ay grabe itong mga kaunawaan ng tao. Ang kaunawaan ng tao ay palaging maghatol. Ayan, self-proclaimed yan. This one thing. Go with the lesson. Continuing training program. Dahil when you say that you are right, then go on that you are really right. Walang pagkakamali sa lahat. Even you are really wrong, you are still right. Because that is yourself. Ibig sabihin, yan ang level ng iyong consciousness, ang activation of your understanding. And you would say, this is right, this is wrong. Nandito tayo sa paniniwala na we have to expand. Bend natin itong ating mga paniniwala para maging pananampalataya. And the meaning of the continuing training program is you have to undergo actual practical training. Sasabihin mo sa akin, example. Sasabihin mo sa akin, this is the right thing. Ito ay yung spiritual. Ay, tinuturo nito ating, tinuturo nito ng ating Panginoon. Okay, that's really good. Okay, what is the model of our training? Matutunan ba natin yan? Baka ikaw lang yung natututo niyan. And there's the problem. Because
we stick to the line of words. We don't have the right from the wrong approach of learning. Ano yung training modality na ating mga ina-apply sa ating pag-aaral ng spiritual? Mayroon ba tayong training modality? Or pabalik-balik lang itong ating EBC? From the grade 1, we have to memorize ABCD and then ikanta pa natin ABCD para madaling may memorya. Then we have to count 1 to 100. First, we have to begin with 1 to 10 count. Then after that, 1 to 100. And we have mastered the counting. We have mastered our EBC. But now you have grown up. Malaki na tayo ngayon. Kayo ay malaki na. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, maging magtuturo kayo ng buhay. Ngunit pag hindi kayo magtuturo ng buhay kasi gusto kayong dito doon mag-aaral sa elementarya, ay doon muna kayo. Huwag muna kayo sa dugukan. And that's the thing. It is because all the lessons of dugukan nag-umpisa na ngayon sa College of Mystery of the Secret Spiritual Secret. But then if you are not up to that level by this time, okay, that's really good. Actual practical lesson tayo. Simula tayo sa ating EBC. That is the EBC of inner discovery. So it must be believed. Is it really essential to study the EBC of inner cultivation? And what is our EBC? Okay, our EBC is internal energy. Let's exclude. Huwag na natin yung i-discuss yung ating mga paniniwala. Because there's no right or wrong meaning for belief. Because that is actually the nature of belief. Could be right, or could be wrong. That's why you would say there is no really right, there is no really wrong, because all those things could be part in the whole package of the polarity of the universe. But sometimes are difficult to understand this. That's why we must start with our EBC. And then after the EBC, we go on with the higher lesson. What is your higher lesson? Angels, contacts, and connection. Art of life. You have done your art room. Then you have done your Lightship initiation. After your Lightship initiation, first level, second level, third level, fourth level, until you can commit. What is the meaning of advanced spiritual study? Because that is the way it is done, continuing training program. Pag hindi natin yan maintindihan, okay, babalik na lang muna tayo doon kung saan tayo galing, saan tayo nararapat upang ating maintindihan because the universe is really created perfect. In the universe, there's no wrong actually. That's why you have to look at it right from the wrong. Ang universo ay ginawa ito ng supreme formations of the omni-supreme absolute. Talagang perfect. Lahat ng mga kailangan ng isang tao upang siya ay matututo ay nandiyan na sa ating universo. Kaya itong pinakamalaking paaralan ngayon, pinakamalaking paaralan para sa lahat ng mga gustong matututo kung ano ang katotohanan ng buhay. Kaya experience is your great teacher. Your best teacher is the universe. So saan man na magpunta sa iyong buhay, saan man yung makamit na yung kaunawaan, that's because tinuturuan ka ng universo. But if you time shall come that you want to expand spiritual consciousness, okay, so connect. Get a formula. Ano yung formula natin to expand spiritual consciousness? Formula natin, receive, align, and adapt. From the word receive, ang Bisaya ana, atong dawaton, pag-align, gusto mo na ito pag-align, atong ilain ang atong consciousness, energy, light, life, align yourself. For example, this is the lesson of the art of life. And then you accept art of life, angels, contacts, and connection, the divine connection, but then your heart, your emotion, your mental are not aligning the way it is done. Kasi hindi mo natanggap or
na-offend ba yung puso mo? Kaya hindi mo katanggap-tanggap. Maski alam mo yan ay ang daan. Kaya gumawa ka ng ibang daan. Dahil nasaktan ang iyong puso. Sabi ni SGM, natamaan ako sa sinasabi ni SGM. Nasaktan aking puso. Kaya gumawa ka ng ibang daan. Is it aligning? Hindi yan aligning. Kaya, ang itinturo dyan, turuan mo yung consciousness mo. Energy, light, at light. Self, consciousness, energy, light, light. Turuan mo yan na matututo yan na Pag hindi yan matututo kasi nasaktan yung puso, dagdagan mo na ng ibang dimension ng iyong kaluluwa para hindi lang maging isa. Isama na mo yung mental dimension mo, at saka yun, pati na yung kaluluwa at sa light body formation of your soul. Para hindi ka alkansi. That's the meaning of the spiritual martial arts combat. Because this is the thing. Why you want to challenge your own self? Receive, align, and adapt. The universe is created perfectly. It does not allow you to create your own way unharmed. That's the meaning in life. Never the universe will allow you to create your own way unharmed. You are. Kaya lahat ng mga tao who against the will of heaven will suffer the consequences of life. But this is the way it is done. Receive, align, and adapt. Kaya, what is continuing training program? Continuing training program in the mystical order of Libukan, that is receiving, aligning, and adapting the preaching of the divine radiance of the Omni-Supreme Absolute. Ibig sabihin, anong ating gusto sa ating buhay, makamit man o hindi natin makamit yan, may katotohanan hindi magbabago. At ang katotohanan na yan ay nandyan yan, ipinakita ngayon sa inyo sa pamagitan ng kanyang mga anghel na ipinadala niya ngayon. Yan, sila yun nandun sa langit, Supreme, Super Light. Ang nagpadala, sino yung nagpadala? Omni-Supreme Absolute. At saan man kayo pumunta, ang daan ba ng kanyang kaharian, paatras ba yung hakbang o pasulong? Ang landas na yan ay pasulong at paakyat. Ang lesson ay nandun sa taas at doon din sa ilalim. Nandyan sa iyong harapan, nandyan yan sa likod, nandyan sa kanan, nandyan sa kaliwa. Huwag lang yung art of distraction. That's why important, the thing that every person must realize in the practice of the mystical order of the inner teaching of the Omni-Supreme Absolute revealed in the spiritual foundation of Libukan. Kaya maraming mga katanungan, alam natin yan. At maraming mga version sa paniniwala. Lahat ay tama. Maksi kayo ay mali. Kaya sinasabi natin doon na 101 ways of the Omni Supreme Absolute College of Mystery. And then the Beyond College of Mystery. 100 are right. The one is the absolute. What is the boundary? The scope of belief. Ang scope of belief will go round up with right and the wrong. The scope of wisdom is what is right from the wrong. And then, paano makamit ang ating kaunawaang spiritual? Mayroon tayong pagkakasatuparan ng kaluluwa. Kailangan na makamit ng iyong isang tao na mabuksan ang kanyang spiritual na kamalayan. Magkaroon ng kaisahan ang iyong kaisipan. Sa iyong kaisipan, sa higher corrected bodies. Ang physical na katawan mag-transform ang kanyang frequency into the frequency of your advanced elemental foundation. Huwag kang masaktan sa katotohanan. That's the thing, right? When I have done my training,
for the apprentice of any of the apprentice of Dugukan, ganito natin yan ginagawa. Ang isang tao sa kanyang training ay siya ay nasaktan kasi hindi man sanay ang kanyang mga buto. Hindi sanay ang kanyang mga muscle. Ngunit napakagaling ang kanyang theory. Napakagaling ang kanyang intellect. Lahat ay napakagaling. Yung sensitivity ay nandyan lahat. Walang problema. Lahat ay nandyan yung mga instinct na kailangan. Kaya during the actual training, tinuruan natin siya. In the actual training, sabihin mo ito ang iyong gagawin. And then gagawin mo yan. Ngunit hindi niya magawa kasi masakit ang buto, masakit ang muscle, masakit lahat. So, pag hindi siya mag-survive sa kanyang training, walang growth na mangyayari. Walang improvement. Kaya paghayaan na natin yan, sabihin natin, okay, just go on. Just feel free what you want. Instead yung training mo na maging malakas ka, then just allow your feeling what do you want and then how you can relax and just do it with your own. Yan ay hinayaan na lang natin. Kaya after the month of training, then here comes now the competition. And then the competition come. But then what happened? Walang nagawa. Talo pa rin. Dahil ang kanyang model ng training ay doon nahahanay sa tama at sa mali. Ngunit pag dito natin i-implementar totoong aral ng mystical audit formation, you have to conquer your evil side. And ibig sabihin yung evil side, that is false self. You have to conquer your human negative ego and various other human weaknesses. That's why, kaya nga ikaw nag-undergo ng training para sa actual practical lesson ng iyong inner discovery upang ikaw ay makaakyat sa langit. Kaya nga ako ay sinasabi ko sa inyo, hindi ako nagtuturo sa inyo ng religion dahil ang dami na nating religion at lahat nating mga relihiyon ay napakaganda. Napakaganda. Diyan na tayo naging mabuting tao dahil mayroon tayong mga paniniwala sa ating mga religion. Tinuturuan man tayo sa ating mga religion, maging mabait na tao, mabuting tao, mayroong pagmamahal sa ating kapwa, lalo na mayroong pagmamahal sa ating sarili. Kaya, mayroon bang pagkamali ang religion natin? Wala. Kaya, hindi na tayo magtuturo ng religion. Ang ituturo natin dito sa Dugukan ay kung paano tayo maging malakas. Kaya in your actual continuing training, pag sabihin mo ninyo na, ay, ako ayaw ko ng Dugukan, that's good. Kasi, you're not wasting our time. Hindi kayo ba nag-aksaya ng ating panahon? But then, if you would say that, okay, let's go on. Let's continue the training. Maski anong mangyari, yan. Okay, let's do it. Kasi hindi niyo sinayang ang aming oras. Dahil ito ngayon talaga ang panahon na kailangan tayong lumakas upang talunin lahat ng mga pagsubok ng ating buhay na mahalaga. Talagang mahalagang buhay, ha? Kaya huwag mong sayangin ang iyong buhay. Kaya pag itanong natin ngayon, sa lahat ng mga spiritual, tayo lahat ng spiritual, pati na yan mga kaibigan ninyo, tanongin ninyo sila, saan ba ang iyong kaharian? Ngayon, panahon ngayon, tanongin niyo yung sarili ninyo, saan ba iyong kaharian? Alam niyo ba yung mukha ng iyong kaharian? Kasi you are the king and the queens of your own dimensions of the soul. But the question now is, saan ba ang inyong kaharian? Ano kaya yung mukha ng inyong kaharian? Then sasabihin niyo, kaharian yun, iba rin yung kaharian, tinuturo mo, hindi mo yun kaharian. That's why, you must look at yourself that you are the king of your own dimension. But the big question now is, saan ba yung kaharian mo? Because the lesson of the College of Mystery is, know thyself. Ilalanin mo ang iyong sarili. Know yourself. The more you can develop your human negative ego, the more you are misled. Abang matutunan mo ba kung sino ka talaga sa iyong pagkatao? Ngunit hindi mo matutunan yan pag yung makilala mo palagi ang iyong tinatawag na false self.
Hindi ba totoo ang sarili mo? Kaya tingnan mo yung mukha mo sa salamin. Magtanong ka ba, ako ba ito? Ako ba ito nga nakita ko? Kanta mo pa, ako ba ito ang nakita ko? Totoo yan ha? Try to look at yourself in the mirror. And you have to sing. Just look at your face in the mirror for just an hour. And you have to sing a song. Ako ba ito ang nakita ko? And you will realize that you have so many faces. And then the thing that you really know, because ang dami pa lang mga tao dyan sa iyong mental dimension of the soul. Kaya papasok pa itong kaibigang isa, kaibigan A, kaibigan B, kaibigan C, friend 1, 2, 3, 4, and so on. Napakaraming mga kaibigan. So, sa kadami-daming kaibigan ninyo, dito ngayon, sa kadami-daming kaibigan, lahat ay nagsuggest ng mga idea sa inyong sarili. At yung lahat ng mga idea ay tinanggap ninyo. Wala pa yan kasali sa mga doon, sa iyong mga ideas nandyan sa yung mental dimension of the soul. And as well as the emotion dimension of the soul. Kaya sa kadaming-daming tao dyan sa iyong kaisipan, lalong gumulo at gumulo ang iyong kaunawaan. Hanggang sa wala nang natira sa iyong kaunawaan, patuloy ka na lang doon. Pag sabi ng isang tao ay dito ka, pag sabi ng isang kaibigan ay dito ka, pag sabi ng doon ka, nawala yung continuing training program mo. But you have to stick to the line what is focus. Stick to the line what is focus. And then you have your focus, okay, just do it. And then in a month, mayroon ka ng progress. Then another month, mayroon ng progress. And then a year of your training, mas malakas ng progress niyan. Kaya pag sigawan kayo doon, makatagpo ka na ng mga spiritual martial artist ba? Then opposite side, sigawan ka nila, hindi ka na marumpi sa iyong puwersa. Dahil alam na yun sa iyong kaluluwa na ikaw ay talagang ikaw yan. At kaya mong tumayo na ikaw lang mag-isa. You are not alone, but you can stand alone. But here comes the point. You're not alone, but never you can stand alone. That's the big problem. Because hindi mo talaga pinag-aralan ang iyong spiritual na stars. Ngayon, umpisahan na ninyo na intindihin kung anong kailangan ng inyong mga sarili. The training of the spiritual martial arts is really a definite thing to do. Continuing training program. Kaya ngayon, nag-aaral ka na ngayon. Kaya lahat ng binigyan ko ngayon ng Office of the Inner Cultivation, you are undergoing training of inner cultivation. But at the time you cannot receive a line and adapt, you have to stop. Kasi hindi yan matanggap na yung buhay, hindi matanggap sa iyong katawan, and there's no need to you to do your lesson. Just stay, relax, and then to the point of time, you are again ready to receive a line and adapt. Mag-request tayo ng office. And then pag may office tayong ibigay, okay, you have the opportunity. But pag wala tayong office na ibigay, ayan, wala tayong maibigay kasi hindi mapasok yung connection. Ibang connection ang mapasok. So that's why all the practitioners of Tilukan must stick to the line of our formula. Receive, align, and adapt, and look at the program. The direction of this training is continuing training program. And it is not paatras. You have done your EBC. Yung mga EBC ninyo ay masyado na ninyong namaster yung EBC ninyo. Pabalik-balik na yan. Hindi na niya yan malimutan kahit anong gagawin. Maski pa intention ninyo ay kalimutan ninyo yung mga natutunan niyo sa nakaraan, talagang hindi na ninyo yan malilimutan. Ang kailangan na nga ngayon natin ay yung production. Ang production ba? Ano yung ating maabot ngayon? Para yung mga misteryo nandiyan na sa inyo, magbunga yan. Ngunit pag dito kayo, kaliwa, kanan, pasulong, patras, na wala kayong tunay na direksyon,
hindi kayo nakatira sa panahon na ngayon, doon kayo gustong tumira sa nakaraan, paano man kayo makaabot sa panahon sa hinaharap na hindi man ninyo alam kung ano yung gagawin sa tunay na direksyon natin. Okay? At napakarami. There's a point in time, kailangan ninyong matutunan yung divine healing. Ang divine healing ay kailangan ninyong matutunan dahil sa panahon na darating. Maraming mga viruses, kailangan kayong makaligensya. At alam niyo yung tamang paraan. Tamang paraan sa maling mga, yan, tingnan natin sa naring mga maling mga pamaraan. And then, makuha natin kung anong tama sa mali. Dahil pag wala tayong tunay na direksyon niya, mabigo din tayo sa ating mga hinahangad. Ang hangarin ninyo yung makaakyat sa kanyang kaharian, ngunit mablakan lang kayo ng langaw, ay doon yan. Mag-crash landing ng iyong mga flight, going to ascend life into higher dimension. Kaya, huwag kayong ganyan. Kailangan ninyo na tunay kayong makaakyat sa kanyang kaharian. At ipinadala niya ngayon ang kanyang mga anghel upang inyong makita. Meron kayong data dahil pag magbasa man kayo dyan, ng mga anumang mabasa ninyo dyan sa mga aklat, hindi niyo makita yung address mapunta doon sa kanyang kaharian. Sa mga gawa din, hindi niyo makita yung kung anong basihan ng mga gawa at anong klaseng batas na tumpak na hindi niya yung magbabago at hindi tayo magkamali. Kaya kailangan yung sundan para kayo ay makakyat sa kanyang kaharian. Kaya sinasabi ng Supreme Master nga mayroon kang karunungan. Ang karunungan mo ang kailangan ngayon, hindi mo makamit pag hindi mo mabuksan ang mga channels ng iyong spiritual na kamalayan. Kung tinuturuan man kayo ng fundamental na kung paano mabuksan ang iyong mga spiritual na kamalayan, ang fundamental yan ay dadaan yan sa pagbukas ng iyong mga spiritual channel sa katawan. Pag hindi niya buksan yan dahil kayo lang ay naniniwala, nagdasal lang kayo, maabutan din kayo ng iba pang mga pagkakataon hanggang sa makatapos yung contract sa physical, then magpunta kayo doon sa astral spiritual na dimension at pumasok sa astral spiritual division. Pagkatapos sa inyong counter process sa soul purification, magpunta kayo sa office of the reincarnation, then pabalik. Then after that, you repeat the process of learning your lesson, and then to the point na bumagsak lang din sa ganoong paraan dahil hindi talaga nagtagumpay. Kaya ngayon, dininaw natin para mayroon tayong tunay na data kung paano niyo buksan ang yung spiritual na kamalayan. Lahat ng mga tao sa mundo, bago yan makaakyat sa kanyang kaharian, dadaan yan sa 4 mother lessons. 4 na inang mga aral ng buhay. From the word mother lessons. Okay, let's look at the way how to get into the kingdom of God. Considering all the laws ay yon totoo na lahat ng mga batas na kailangan sundan at lahat ng mga utos ng Diyos ay kailangan nating sundin. Totoo yan, wala yung pagkakamali. Ngunit hindi man natin kayang i-enumerate lahat yan. Mas lalo na hindi natin matupad lahat yan. Dahil to enumerate all those commandments and the laws of God ay napakarami. You have to add on all the cultures of the world. Lahat ng mga kultura sa ating mundo, iba't ibang mga lipi o lahi, mayroong mga batas ng Diyos na sinusunod. You have to add on all those laws kasi hindi man yan nagkamali. Kaya nga pinaniwalaan ng mga tao dahil yun ay tama. Magkamali lang yan sa isang paniniwala na walang pagkakasatuparan ng Panginoon. Kaya sinasabi ng Divine Master, way back 2,000 years ago, huwag kang maghatol para di ka hatulan ng Panginoon. So, ang pagkabukas ng spiritual na kamalayan ay iyong kailangan at kailangan ng bawat isa. Kailangan nating lahat. Kaya, ito
ito ngayon. Tinuturoan ba tayo ngayon sa ating mga karunungan o sa ating mga ngaral o linuman ng first mother lesson of all the lesson? There's one thing, that if nobody's teach you that, nobody teaches you that. Maghanap ka na yung magtuturo mo niyan, kung sino yung magtuturo mo. You will end up with looking for your guardian angel and your spiritual master. Dahil sila yung magtuturo mo. First mother lesson of all the lesson, I can give you the direction. Kasi madali lang pagbigay ng direction. Ngunit the substance of that direction, ang guardian angel at saka spiritual master mo na yung magbibigay sa iyo. That is wisdom. Wisdom. Paano mo yung buksan yung wisdom? First, we have to give you the answer. First answer of that, this is 50%. Comply mo na yung first answer mo. Then you have the 50% bonus of the right answer. From the wrong, the right answer from the wrong. So, activate your internal energy. How will you do your activation of your internal energy? Diyan na tayo, patay na tayo dyan pag wala tayong lesson. Pag orasyonan lang natin yan to activate internal energy. Mag-activate yan. Ngunit, may side effects din pag hindi natin maintindihan. That's because you cannot do that without applying the formula receive line under that. Napakalakas ang person ang yung ginagamit ng mga banal na salita. Ngunit napakahina ang mga energy tanas ng iyong katawan. Pati yung mga cells, pati yung mga auric force. Kaya ano yung mga nangyayari dyan? Ay, naroon ka na Kundalini syndrome. Magpagkasabi, mayroon kang Kundalini syndrome. Kaya imbes niya wisdom, to be possible, ang isang tao mayroong neurosis. Neurotic. So, anyway, that's really the truth. The fact of imbalance of energy. And then if that is not the case, kasi alam mo yun, pinapacilitate ka na yung guardian angel at saka spiritual master. And it's really good because wala kang kamaling magawa sa iyong buhay. And ipinapacilitate ka na yung mga spiritual guides mo. And hindi mo alam, kaming bayan sa precise office of your guardian angel, the spiritual master. Eh, kausa nagkakataon, hindi yan galing kasi hindi mo alam. Ang daming mga ligaw-ligaw na mga kaluluwa, mga espiritu. Sinasabi nila sila yung mga subject na yung mga paniniwala. Ang isang kaluluwa, sinasabi, ako si San Miguel. Ang isang kaluluwa, kasi ikay naniniwala, San Gabriel. Siya na naman si San Gabriel. Ang isa, isang santong pangalan, kasi yun, nakita sa iyong paniniwala. Sinasabi na naman siya yung isang santo na yan. Nandiyan, subject sa iyong paniniwala. Ngayon, dumadami talaga yung mga spiritual guide mo. Ngunit, habang dumadami rin mga taong nakaraan, natapos yung isang taon, 2 taon, hanggang 10 taon, hanggang 20 taon, tinanan mo yung sarili mo ba? You have your reflections of your life. Bakit hindi ka man nagbunga ng maayos? Nas karami-dami mo mga spirit guide mo, hindi man sila nagbigay sa iyo ng magandang bunga. Nahirapan man ang binigay nila sa inyo. Dahil hindi nila naintindihan kung anong gusto mo sa iyong sarili. Na tunay mong kaligtasan upang ikaw ay makaangat makapunta sa kahangalan, kaya bumigat yung buhay mo dahil hindi sila galing sa precise office ng iyong guardian angel at saka spiritual master. Kaya nga huwag na kayong magtanong ng iyong sarili kung bakit mabigat ang inyong mga buhay at hindi kayo naligtas sa lahat ng inyong mga pagsubok sa buhay at lalong bumigat ang inyong dahil hindi man sumang-ayon ang iyong mga spiritual guide na ganyan yung mangyayari sa iyong buhay dahil hindi sila galing sa precise office ng iyong guardian angel at saka spiritual master. Kaya, yung spiritual guide mo isa ay bawal kang magkapira. Yung isang guide mo ay bawal kang ganyan. Ang daming batas. Ang isang guide ay ibang paniniwala. Ang isang guide, iba rin paniniwala.
Ang isang guide ay iba rin paniniwala. Lahat yung mga guides mo ay mag-suggest sa'yo ng kanilang mga paniniwala. Kaya yung mga guide mo nandyan pa rin sa paniniwala. Ayun mangyayari sa iyong buhay. Makaangat ka ba? Makapunta ka ba sa kanyang karian na mismo yung mga guide mo hindi pa nakapunta sa karian ng Diyos sa langit? Eh sabi ng yung guide, bumalik ka doon sa elementary, mag-aral ka ng EBC. Ngunit, bukas na yung spiritual na kamalayan mo. Pag sabi na yung kaluluwa, serving as one of your guides, sabi niya, bumalik ka doon sa iyong pinagmulan upang mag-aral ka ng EBC. Sabihin mo rin, tapos naman tayo sa EBC. Dito ka, ako yung magturo sa iyo. Para turuan kita, tayo ay ikaw, ako makapit sa karian sa Panginoon. Pati na rin ka, makakit ka rin sa karian ng Panginoon. Kaya ikaw mismo yung magtuturo sa iyong mga spiritual guide na hindi pa alam kung paano umakyat sa kanyang kaharian. Ngunit pag hindi mo yan naiintindihan, kaya umiikot ka sa mundo ng medium at masayang-masaya ka pa na napasukan ka ng isang kaluluwa. Na-trance ka ng isang kaluluwa. Tinanong ka kung ano nangyari. At the moment you are being tranced, hindi mo alam after waking up. Paano yan makamit yung pagkakasatuparan ng iyong kaluluwa na hindi mo alam yung ginagawa mo at yung lahat ng mga sinasabi mo? That is the point that we have to wake up. Kailangan matutunan natin itong continuing training program to ascend your life into the supreme governance of the infinite cosmic family of light para wala kang pagsisisi ng iyong buhay. Ngunit pag hindi mo ma-apply yung formula, receive, align, and adapt, and then look for your way. Look for your own way. Dahil darating din ang panahon na matanggap mo yan. Kung ikaw ay talagang hinog na sa panahon, gusto na akong bumalik siya doon, makaakyat doon sa kaharian ng langit. Kaya yung kaharian ng langit pala ay ang tunay na kaharian ng langit. Langit pala yung walang sukat. Langit pala yun na doon ka makatira. Yan mga makikita mong mga liwanag dyan. Sila yon. And then by answering that question, what is the first mother lesson? That is wisdom. And what's the direction? Again, use your wisdom. Do your angels contact and connection. You have done now the 50% answer for that particular essential question in life. Ngunit pag hindi yan magawa, natututo ka ng akong art of life, napakapasa na ka ng isang light initiation, but here comes to the point, gumawa ka ng daan. Okay. You are not yet mastered your lesson of the angels contact and connection, which I can assure you that kailangan mo magbalik sa formation. Master your lesson at home. Second, master your lesson decision. Third, master your lesson sa file. And so on. At huwag mo yung mamislead. Pag sabihin natin, ay, ang karuturoan na digukan ay galing man ito dito. Galing yan sa Omni Supreme Absolute. Kaya, pag matututo na kayo niyan, maintindihan na ninyo. Huwag na kayong maligaw. Dahil sayang talaga yung panahon ninyo ngayon. Napakasayang. Maniwala kayo sa hindi. Napakasayang ang panahon pag papalampas niyo itong pagkakataon na kayo ay matututo ng angels contact and connection. Dahil na-master na ninyong lahat ng mga EBC, ng mga inilabas ng Diyos sa langit. Dahil ginagawa na ninyo yan sa mga nakaraan. Kailangan lang kayong makagising sa panahon nga kung ano ang ngayon. Dahil ang ngayon ay yung tumpak sa panahon at yung kailangan din makamit ang hinaharap. Kagaya na yung kailangan ng first mother lesson, kailangan mo yan matutunan upang makamit yung kaisahan mo sa pangalawang mother lesson. What is the second mother lesson of all the lesson? That's the thing. Will not answer that. Because alam na niyo yan. So para sa hindi yung alam, okay, do your inner discovery. Hanapin niyo yung mga magtuturo ng buhay. Sila yung makapagturo sa inyo. Makaturo sa inyo kung ano ang inyong kailangan. Huwag na kayong maghanap sa akin dahil ang lesson natin ngayon ay napasa na ito sa mga magtuturo ng buhay. Pag ikaw ay magtuturo ng buhay, okay, hanapin ninyo ako dahil dagdagan natin.
pag hindi kayo magtuturo pa ng buhay, hanapin ninyo yung mga magtuturo ng buhay. Dahil sila yung mga pagturo sa inyo kung ano ang kailangan ninyong gagawin ngayon upang itong direksyon na ating sinasabi, kahit sino man magsabi, so long as enlightened consciousness nandun, galing talaga sa 22 spiritual division or advanced spiritual division or advanced spiritual world, advanced spiritual foundation, yan, alam na alam nila yan. Ngunit, pag hindi nila alam yan, that could be synonymous with spirit guides na kailangan din na i-iya ninyo upang makamit din nila ang pagkakasatuparan ng inyong mga kaluluwa. Kaya nga, pag makakita tayo ng mga kaluluwa, sabi ng kaluluwa ay siya ay si San Miguel. Sabi niya ay siya si San Rafael. Ngunit alam naman natin na kaluluwa siya, turuan na natin siya. Sabihin ninyo, huwag ka nang madili, huwag ka nang maantala sa iyong paglakbay. May opportunity na kayo, pagkakataon na ikaw ay makapasok sa kanyang harian. Kaya, isapin kita ng formation para sa iyong divine feeling at makapasok ka sa astral spiritual division upang makapagpatuloy sa inyong paglalakbay. At makabalik din ka agad upang magkaroon ka ng pagkakataon na maka-join na naman ngayon sa Arida. In this race of ascension of light to higher dimension, where every soul, every person is subject to ascend light and to enter into the supreme governance of the infinite cosmic family of life. Kailangan lang makinig tayo. Sa napakaraming mga katuruan ngayon, buong mundo, walang angels contacts and connection sa ibang mga bansa. Dito lang sa Clearlas lang sila naman. Kaya ngayon kayo ay ginagawang mga magtuturo ng buhay upang turuan ninyo ang lahat ng mga tao sa buong mundo. At gagawin ninyo silang mga tinunan. Bunyagan niyo sa pangalan sa Omni Supreme Absolute, Amahan, Anak, o sa Espiritu. Anong ibig sabihin yan? Lightship initiation. I-submit ninyo for the lightship initiation that is complete surrender to the Omni Supreme Absolute. In contrast, blinding ignorance, to be shaken by the art of destruction. Hulog na ito sa art of destruction. Kawawa ang mga kaluluwa na mahulog sa art of destruction. Nabunon sila sa art of destruction. Kawawa lang. Kaya, ang mission na ngayon ay pag-asar ng mga tao into the kingdom of God. A religious term, that is the baptism by Spirit, by the Holy Spirit. So, this is the point in time. It's time to wake up and listen to the voice of the Omni Supreme Absolute deep within you. Okay, to continue this service exercise today, hanggang dito lang muna ang ating mga mensahe. Yan, until the next time, we have to continue as we are in this continuing training program. Pag wala siya kinabuhi, pag siya kinaya. Dream.